Hello mga ka-dark side, have a good day sa inyo. Ang topic natin ngayon is about kay Donald Trump. Iran is a very powerful country. Ang digmaan ni Trump ang problema ni President Trump. Because Ito ang result of his actions. Tara, samahan mo akong malaman kung bakit. Akala ni Donald Trump siya na ang pinakamatapang sa lahat. Nagmalaki siya, nagmayabang, sinabi niya sa buong mundo na hindi kailangan ng Amerika ang kahit sino. Nanalo tayo, sabi niya. Hindi namin kayo kailangan. we don't need help. We've Ngayon, nasa telepono siya, nakikiusap. At ang mundo ay tumatawa. Isa-isa ang mga bansa ay magalang na. At ang iba ay hindi masyadong magalang na. Nagsasabi kay Trump na ayusin niya ang sarili niyang gulo. Tumanggi ang Japan, tumanggi ang Australia. Sinabi ng South Korea na pag-iisipan muna namin na sa wikang diplomatiko ay nangangahulugang hindi. Kahit ang Britain, ang pinakamatandang matalik na kaibigan ng Amerika, ay dahan-dahang lumalayo. Ngunit ang pinakamatinding banat, galing iyon sa Defense Minister ng Germany na si Boris Pistorius, na hindi na nag-abalang maging magalang. Hindi namin ito digmaan, hindi kami ang nag-umpisa nito. Aray, narito ang isang bagay tungkol sa Art of War ni Sun Tzu, isang aklat na malamang ay hindi pa nababasa ni Trump. Ang sinaunang general na Chino ay may isang napakasimpleng panuntunan. Panatilihing malapit ang iyong mga kaibigan, maging mabuti sa iyong mga alyansa. Irespeto sila, dahil darating ang araw na kakailanganin mo sila. Ang kabaligtaran ang ginawa ni Trump. Ininsulto niya ang mga kasapi ng NATO, kinutya ang mga alyado, pinatawan ng mga taripa ang mga kaibigan at tinawag silang mga kayon. Sa Strait of Hormuz, lumalala ang sitwasyon at si Trump ang parehong tao na nagsabing hindi niya kailangan ang kahit sino ay biglang naging interesado sa pagkakaibigan. Pasensya na Donald, ang pagkakaibigan ay hindi parang switch ng ilaw. Hindi mo pwedeng sabihan ang mga tao na lumayas at pagkatapos ay tatawagan mo sila kapag nasusunog na ang iyong bahay. Sabi ng Italy, pag-usapan ito sa paraang diplomatiko. Sabi ng Greece, huwag silang isama. Ang European Union ay nagdaraos ng mga pagpupulong na sa madaling salita ay paraan ng mga Europeo para sabihing hinding-hindi pero magiging magalang kami sa pagsabi nito. Samantala, sa loob mismo ng US, dumarating na ang bayarin at hindi ito maganda. Araw-araw, ang digmaang ito ay umuubos ng bilyon-bilyong dolyar. Ang mga anak na Amerikano ay umuuwing na sa loob ng mga kabaong na balot ng bandila. Mga biktima na hindi kayang mawala sa isang superpower at hindi kayang ipaliwanag ng isang bansa. Ang mga presyo sa supermarket ay tumataas. Ang gasolina sa bomba ay masakit na sa bulsa. Ang mga ordinaryong Amerikano, ang mismong mga tao na sinumpaan ni Trump na protektahan ay nakakaramdam ng hirap sa kanilang mga pitaka bawat linggo. At narito ang bahagi na ayaw talagang ipaalam ni Trump sa inyo, kahit ang mga Republican ay hindi na masaya. Nang palihim, sa likod ng mga saradong pinto, ang mga miyembro ng sarili niyang partido ay umiiling na. Ang mga bulong ay lalong lumalakas, tumitindi ang pressure, hindi lang mula sa mga Demokrat, hindi lang mula sa media, kundi mula sa loob mismo ng kanyang kampo. Ang ilan ay binabanggit na ang salitang hindi akalain, magbitiw. Pagkatapos ay nagkaroon ang maliit na bagay tungkol sa mga Epstein files, mga nakakabahalang larawan na kumakalat na ngayon online. Isang digmaan sa ibang bansa, isang rebellion din ang Iran. Nawalan sila ng mga senior commander, matataas na pinuno, mga lalaking hindi nila madaling mapapalitan. Ang mga pag-atake ay naging mapanira.
Ngunit narito ang pagkakaiba. Ang Iran ay nabubuhay na sa ilalim ng pressure, mga parusa, sanctions at mga banta sa loob ng ilang dekada. Matitigas sila, pasensyoso sila, hindi sila takot dumanak ang dugo. At para sa kanila, ang paghawak sa Strait of Hormuz ay hindi lang estratehiya. Ito ay karangalan, kaligtasan at pagsuway na pinagsama-sama. Hindi sila aalis. At iyan ang tunay na bangungot ni Trump. Bawat araw na hawak ng Iran ang strait, lumalaki ang pressure sa kanya. Bawat araw na tumatagal ang digmaan, tumataas ang gastos sa dolyar, sa buhay, at sa political capital na wala na siya. Sinimulan niya ang digmaang ito ng may kayabangan. Hindi niya ito matatapos ng hindi nagmumukhang mahina. At para kay Donald Trump, ang mawala ng dangal ay mas masahol pa sa matalo sa digmaan. Nakulong siya, naipit sa sarili niyang kayabangan. Masyadong mataas ang pride para umatras. Masyadong malalim ang kinalubugan para makaahon. Ito ang nangyayari kapag ang isdo niyang minata ang Iran. Sinira niya ang kanyang mga tulay sa mga alyado. Nauubusan na siya ng pera, nauubusan ng suporta, at nauubusan ng kredibilidad. Lahat ng sabay-sabay, nanunood ang mundo, walang nagmamadaling sumaklolo.